og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, unas tanan, mayong gabi sa matag usa kaninyo. So, sa dili pa ko mangutan ni Padre Darwin, ako di ay ipaila ang akong kaugalingon, no? Isip usa ka yanong membro lang ko mga kaisunan sa Seventh-day Adventist. O gani, General Conference. Gani, kailan ni sila si Brad Paul, si Bro Kaloy, si Bro Mars, o sa uban mga kaigsunan. Kani mga tagasagbayan nga mga CFD kay kasagaran mo ari man yun ko dere kay magka istorya pod mi panagsa sa mga CFD sa sagbayan. So sa di pa ko mangutan na ako sa i-clarify nga okay ba nga akong pagtahod sa inyong pare ako lang tawgon og brother o muna number 1 nya. Okay ra brad, ay lang sister. Di lang sister, okay. Bitaw. Kay makita man gyud po nato. So karon ang ikaduha kanang okay ra ba sa imuha Bro Darwin nga kung pananglit og naay malain sa pangutana makahimo ka ba sa pagsulti nila sa pagpasabot nga dili angay nato ikalain ang mga pangutana. May problema bro. Welcome kay ka. Okay, salamat kayo. Ay kata. Okay. Kumbate. So, last question. Mo okay ba ka si Brother Darwin nga sa di pa motubag og qualification sa akong pangutana doon na sa categorical? May problema. Okay ra. Okay, salamat. Susugdan ako pagpangutana, Bro Darwin. So, diha sa Biblia, sumala sa mga nasulat sa Biblia, mga tuman ba ang tanan nga mga panghitabo inigbalik sa Ginoo kung moabot na siya dinhi sa kalibutan? Mga tuman ba kung moabot na ang Ginoo, mga tuman ba ang mga panghitabo inigabot sa Ginoo? Mga tuman ba na? Yes or no? Unsa man nga panghitabo, bro? Kay qualify na to unsa nang mahitabo? Panagna may pasabot mo? Kana. Panagna ba sa Ginoo matuman ba? Sa pagbalik niya, Sa pagbalik Brother Darwin, niya. sa umaabot Yes. ba nga? Muabot siya, inigbalik. Mga tuman ba mga panghitabo? Yes. Specify yun sa mga okay, daghan man panghitabo ron. Muna nga before ko mo yes, unsa man nga specific ka panghitabo. Okay, ang akong point nga sa pag-abot niya. Dili nang wa pa siya moabot. Kanang moabot siya ba? Unsa man mobalik siya, matuman gud nga mobalik siya kay ang tulo man na ka misteryo sa pagtuo na maingon ang pare. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa itubag ninyo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. So munang tulo ka misteryo na to. So natuman ng duha. Ang una, si Kristo na matay, check. Si Kristo na banhaw, check. Ang ikatulo, wa pa matuman. Mo na ipasabot di mo, Brad? Okay. Matuman nga mobalik siya. Wa ta kibaw kanusa. So kaning mga salamat Brother Darwin. Kaning mga panghitabo sama sa pagsunog sa mga tao. Mga panghitabo nga moabot ang Ginoo sama sa pagsunog sa mga tao. Matuman ba ni? Mga tuman ba ni? Inigabot gyud sa Ginoo? Yes or no? Munay point na ko, Bro Okay, Darwin. salamat kay bro. Matuman ba ni nga sunugon ang mga tao? No? Matuman in a sense, yes. Kay doon na may maimpyerno. Maimpyerno mo kinabuhi nga kalayo nga way pagkapalong. Di ba? Duha na sila. Langit o impyerno. Ang nature sa duha, eternal. So, unsa nang duha? Eternal. Way katapusan. Way katapusan nga kalipay. Way katapusan nga kasakit. Pero asa mang purgatorio ana Father? Nganong wa man maapel? Kaya ang purgatorio ay temporal. Unsa ang purgatorio? Temporaryo, dili siya eternal. So sa katapusang mga adlaw duha na lang. Langit o impyerno. Sa pangutana niya, kay kunik man is baboy rong totod. Badaya.
I-connect ni baboy, kutlo ni Isayas. Pero ato lang atangan, ibasig na sayop ko. Di ba? No, judgmental na po kita. No. Muna nga, kay kuyo ni mo kunik ni baboy. Okay? Atong pakunikon dayan, atong pakutluon sa Isayas. Okay, bro, sunod pangutana, bro. Okay, salamat Brother Wayne. So, imo mang request nga i-connect tani sa baboy, ato na lang i-connect, no? Sige. Ato na lang i-connect karon. Akong basahon ang sulat sa Isayas kay request man niya. Mura magngit-ngit. Are, kani. Sa Isayas kapitulo 66, bersikulo 15, paingon sa 17, nining version nga Adunay Deuterocanon version Bible Catholic. Matod pa dire, kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo, taliwala sa kalayo, dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos, aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada, o daghan unya ang iyang mga mapatay. Nagingon ang Ginoo sa 17, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, ug ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mangilaga og uban pang hugang mananap. So tinaw na dungog sa duot, bagang duot sa katawhan, nga naay gimension, mo premise ako, bro, Darwin ha. Naay gimension nga mga matay kadtong pinaagi sa kalayo, sunugon. Kadtong mga naghinlo sa kaugalingon og nangadto sa halaran sa Dios, og nay kamadre, nay kamanya, og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy og uban pang hugaw mga mananap. So nitubag man kay yes, Bro Darwin, ganina nga mga tuman ang tanan nga panghitabo nga inigbalik sa Ginoo, moabot siya nga pangsunugon ang mga nagkaon sa baboy. Ang pangutana, masig malain mo ha. Kasi pa rin, bro. Ang pangutana, nganong nanudlo paman ang pari sa mga Romano Katoliko nga ipakaon ang mga hugang manapsama sa baboy, nga sunugon man di ay nga niuyo naman kaganina nga sunugon ang mga matuman ang mga panghitabo inigbalik sa Ginoo sa pagsunog. Nga naman, common question na. Salamat kay Pinangga, no? Narabay litson siguro niya. Delikados pagtataruin ba kay mukhaon ra ba yun ning baboy, no? Pero bro, before ko mutubag bro, wa jud ka kakaog baboy? Sauna before ko na Adventist. Magdungan ta ning sunog. Naigi ingon nga kung maghinulsol. Tubag pa ko. Sige. Nyara bro, no. Magdungan na itan no. Pero atong sabton ang balaang kasulatan, di ba? Ang ilang kutluon jud puro Old Testament. Di ba? Yan si Kristo man ang katumanan sa tanan, ug siya pod ang mohatag og husay. Kay siya man ang katumanan. Kinsay katumanan? Si Kristo. Labaw pa siya sa propeta. Labaw pa siya ni propeta Isayas. Mo nang aron mahusay ning tanan atong pangutan-on si Kristo. Kay nigkaon kuno natos baboy mahugaw man ta. Di ba? Unya unsa may sudan ninyo unya? Patay mo no. Okay, ato ning tinawon kay daghan na bang nanindag baboy diri sa likod, no? Di na niya mo mamalit, no? Ato basahon ang gisulti ni Kristo sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 15 ngadto sa 19. Pamati kamong tanan og sabta ninyo kini. Unsay gingon ni Kristo? Pamati kamong tanan. Apil na si Brad Wilson ini. No, Brad, pamati. O, dili ang mamati. Sabtan ninyo kini. Okay. Sabtan na to, Brad, ha? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Inikaon niyo sa baboy, mosod sa inyong baba? Uy, si Kristo may ningon ani, Brad. Nga dili
kini makahugaw kaninyo. Okay nang kayo ni mo ham-ham taglitson ini, no? Ang makahugaw sa tao, mao katong mugula kaniya. Katong mga pamalikas, katong pagdaot, mga marites ug mga mirasol, mao nay makahugaw sa tao. Dili na day pagkaon ang makahugaw panahon ni Kristo. Si igsoon panahon pa ni propeta Isaias. Mao nang ato siyang dad-on sa panahon ni Kristo. Unya, gidugangan pa ning Kristo. Okay, tiwas na to ha. Bisan unsa ang inyong panabot sama nangasaba na si Kristo kay wa man kasabot ang mga apostoles. Kaya di lagi sila mga ong baboy, ang mga apostoles. Tungod anang Old Testament context, kada iyang gikutlo. Hadlok silang masunog oy. Ningon na pud ang atong Ginoo. Sa dihang mibiya na siya sa panahon ng katawhan, misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Kato iyang ingon ba? Nga ang tanang musud sa baba di makahugaw. Ni ingon na pud ang mga apostoles, wa man sila kasabot. Sa unsa man jud to? Dinuod to kay mga una mi ba? Lami ra mo kay kaog humba. Nya labi nang kanang mga kana mo itong kuan, lami kay pagkatimpla. Kaganina, humba man akong sudan. Sos, akong gibahog ang kanabitang una. Sos, kalami, Brad. Nya, namilit pa rin sa akong kuan ba? Kalami gayud sa baboy. No. Mo nang niingon ang mga apostoles, unsa man yun to? Tinuod to, mga una ta. Mo nang nangutana sila pag-usab. Di ba gisulti naman ni Kristo ang tanan ngusod? Tanan ha? Wa Simon, ang pipila lang pagkaon nga musod, may di makahugaw ninyo. Kung sa gingon niya, ang tanan, ningon na po siya, bisan unsa ang kande, general, bisan unsa nga musulod sa babasat, gibalik na po diya. Bisan unsa, so ang baboy, apil na, kay bisan unsa man. Di ba? Kaon kag baboy, apil nis bisan unsa. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Iditso na tos 19. Kay di man specific na Lord. Klaro jud. Aritas 19. Okay. Pareha ba tag Bible, Brad? Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ang pagkaon baboy? Mosulod ba ng imong inikaon ng baboy musod sa kasing-kasing ang baboy? O dili, no? Manang giklaro ni Kristo. Ngadto sa kun dili ngadto sa iyang tiyan og mugula sa iyang lubot. Tinoo dili. Dili makahugaw kay muguwas naman. Okay, sunod. Ato na pong tiwason pagbasa. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mo nang unsay hiding ni Kristo? Pamati kamo og sabta kini nga pagtulunan. Mo nang Brad, kami mga una jud mi kay nganuman niingon man si Kristo. Ang bisan unsa nga pagkaon nga mosud sa baba sa tao dili makahugaw. Mo nang dili na ta maimpierno man kaigsunan kay giklaro ni Kristo busa sa pagsulti ni Kristo niini iyang gipasabot nga pwede na kanon ang tanang pagkaon. Mo nang alkansi ka, Brad. Kami lambi na kayo pero nakakaon man ka, no? Mo sa una. So kung maimpierno sa mi, Brad, dungan di tayo ni. Kaya nakakaon na siya, no? Sunod pangutana, Brad. Salamat kayo sa taas nga tubag, no? Ni Bro Darwin. So, sa di pa na ko i-follow up a question. Sa una, tinuod, nakakaon ko baboy, karning baboy, pero naigiingon sa Ginoo sa Biblia. Sa Marcos 16:16, unsay giingon diha? Kung mutuo og magpabautismo maluwas. Kanang pagtuuha nga ikaw nasayod niya kana hugaw, ako namang nasayran niya hugaw siya og hangtod karon. Pwede ba nato mabasa asa tong para na palag ko anang kuan, bro, kanang puwa nga bag. Akong i-follow up, Bro Darwin, sa imong gigamit nga bersikulo. Sa Marcos 7
gigamit man nimo bersikuloha agig tubag sa akong pangutana nga ngano nga nanudlo pa man ang mga pari sa Romanong Katoliko nga ipakaon ang hugaw mananap sama sa baboy. Karon itubag ka sa Marcos 7. Karon diha sa Marcos 7, sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Kay naman na sa 19 bersikulo 19. Malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo ana, unsa may background sa istorya nga gipangkaon sa mga apostoles nga giingnan ang mga apostoles nga nikaon sila hugaw. Unsa may background na istorya? Unsa may ilang gikaon? Karning baboy o tinapay nga wa sila manghunaw sa ilang kamot? Kuha ni siya nga pangutana. Kining multiple choice ni siya. Okay, salamat. Mao Brother tay pangutanan Win, nimo, Brad. Unsa man, akong usbon, sa paggamit nimo sa Marcos 7, niingon man si Kristo sa imong pamahayag diha, nga malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon, unsa may background nga istorya ana nga ilang gipangkaon nga nakaingon si Kristo nga malinis ang tanang kanunon? Ang mga mananap nga hugaw sama sa baboy o ang kanini ang pan nga nagkaon sila nga wa manghunaw sa ilang kamot? Palog og patinaw, Brother Salamat Win. kayo, bro, no? Ang context ini, kinang hunaw sila padung sila mukaon, no? So, daghan man, klase-klase man ang pagkaon. Mo na nga, kabantay mo itong prodigal son? Katong prodigal son, nag-aliman ng tawag baboy. So, dito sa Holy Land, doon na dyan baboy, yung galimahan. Diba? Mo na nga, giklaro din dili lang pagpanghunaw, kundi pagkaon ang gi-highlight ni Kristo, di ba? So, apel to yung gingon nga panghunaw pod. Pero gipakapinan ni Kristo. Nga bisan unsa nga inyong kanon, wa man siya ingon, bisan unsa inyong gihunaw ha. Bisag nang hunaw pa mo, nya baboy na. Ningon man siya bisan unsa nga mosud sa baba dili na makahugaw kaninyo. Unya atong balikog basa bro ha. Kining 19 god pagkaon na jud ni. Okay? Ningon ang atong Ginoo kay ang pagkaon dili man mosulod. Lalo kayo ha? Dili mosulod sa iyang kasing-kasing kundi dili ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mugula usab sa iyang lubot. Sa pagsulti ni Hesus niini, ano na? Iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa ato pa dunay gibawal sa una. Pero karon nihatag na siya og commandment nga pwede na mahimo og kanon ang tanang nga naman gibawal lagi ang baboy. Atong pakapinan si Brad sa 1 Corinto 10:25. Paminaw mo ha? Makahimo kamog pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa to? Uy. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne. Asa? Gibaligya sa merkado. Dinhi sa to merkado nay baboy wa? Uy, pwede day. Na 1 Corinto 10:25. Mo nang Brad, sa imong pangutana, nga unsay context ana, duha. Panghunaw ug ang pagkaon. Connected ba na sila? Okay, sunod pangutana pinangga. Sunod pangutana, follow up. Kay nahibaw man day ka Bro Darwin nga kining ang issue di ay diha. Ngano nga nakasulti si Kristo nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon tungod kay nangaon sila sa pan, way karne ha nga mabasa. Sa pan nga wa manghunaw sa kamot. Way panghunaw-hunaw. Muna ningon si Kristo nga di na makapahugaw kaninyo. Kay ang issue ang context day ana nahibaw day si Bro Darwin nga pan ang gipangkaon pero wa lang sila manghunaw. Oo. So karon kay niingon man siya nga didto kuno sa Holy Land namuhi kuno baboy. Nay gibutan to. Ingon niya, naka-record na. Sa Holy Land naa kunoy nagbuhi tog baboy. Pero ang pangutana, apil ba kaha na sa ilahang kiniang ihatag nga pagkaon isip kanang pagkaon ngadto sa mo order. Ibutan tag ina na ba nga nay mga on mag-ihaw sila baboy para ihatag nila nga ipakaon na.
Amo na akong pangutana, Brother Darwin. O ako kasabot sa imong pangutana, Brad. Oo. Ang pagbuhi, sige atong klarohon. Ako Kay kasabot. di ba niingon mga ganina nga dito sa Holy Land nay namuhi og baboy. Oo. Oo. Ang pangutana dito sa Holy Land, ang baboy gitugot ba? Isip ipakaon ba? Ngadto sa Holy Land ha? Kay nag-point siya word Holy Land. Dito sa Holy Land, unsa may ilahang pagsaysay mahitungod anang baboy? Ipakaon o hugaw? Ang tubag, mga kaigsunan dito sa Holy Land, mga Hudyo man to. Di man sila makaog baboy ang mga Hudyo. O niya, di man ka Hudyo. Kristiyano naman ta. Follower of Christ man ta. We are not follower of the Jewish law. Muna kalainan, no? Ang mga Hudyo, di dyan mga og baboy, kay Hudyo man sila. Munang pasabot ni Kristo dinhi ang mga Hudyo. Mao mo to una niya mga apostoles Hudyo man to. Mo nang si Apostol San Pablo Hudyo sad, mingon siya 1 Corinto 10:25, pwede na ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa merkado. Hudyo man to. Kay ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, mga Hudyo nga nangahimong Kristiyano, mukaon na sa tanan nga gibaligya nga karne sa merkado. Mo nang ang gisunod ni Igsoong Wilson, ang mga Hudyo, wani mo sunod ni Kristo. Kay wa mamati, o wa pod sabta, ang Marcos, Kapitulo 7, hangyo mas Kristo, nga pamati ka mo, o sabta. Kaya mga sumusunod ni Kristo, dili na nila isyo ang pagkaon dili ba ang isyo nila pagkaon, kundi ang isyo nila, ang atong purity of intention. No. Amen? Sunod pangutana, bro. Sunod pangutana. Kay niingon man ka, Bro Darwin, nga dili na isyo sa panahon niya ng Kristohanon ang may tungod sa pagkaon. Bot baday nato sabton karon nga diha niya nang imong gipanggamit nga teksto kay Kristohanon naman ka nga panahon karon. Bot baday nato sabton nga walay gisulti sa inyong labaw nga mga pare may tungod sa paglapas niya ng pagkaon. Inana, wala nagkahiusa ba kaha ang inyohang pangatarungan sa mga labaw ninyo ha kay I know nga labaw po ka pero napa may mas labaw, di ba? So sa inyong mga labaw, mao basab kaha na ang gisulti nga dili na isyu ang pagkaon panahon sa Kristohanon diha sa New Testament. Okay, salamat kayo igsoon, no. Dili na jud issue nato ang pagkaon karon. No, sa first century kuan sila naglalis. Kunang ang mga apostoles dingon 1 Corinto 10:25, pwede na jud nyo kanon ang tanang gibaligya nga karne sa merkado. This merkado nato nay karning baboy wa. Ingon mas San Pablo, pwede na kanon. Mo na nga sa first century na nasulbad na nila. Ang wa pa kasulbad na ang mga sabadista pa. Kaya nga naman, puro radyo ni kaon nila o igpapahulay. No? Human lang kaon, igpapahulay na yun. Moro na ilang topic. Sunod na igpapahulay na po na sunod pakutan na ron. No? Mahutda nagpagkaon, ritso na nagpahulay. Moro na ilang major doctrine. Kaon o pahulay. Manang di maayo kahit mahimutang tapulan ini sira tagpahulay, sira pagkaon. Ningon dinhi sa 1 Corinto 8:8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Unsa to? Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Sa to ba dili na isyo ang pagkaon sa unang mga Kristiyano. Kay ba mo kanus aning ilang pagdili og di pagkaog baboy, si Ellen G. White ni kaog baboy. Si Ellen G. White founder sa Seventh-day Adventist Church. Unya sa pagtukod niya mga 18th century lang ni. Kining ilang pagsupak-supak og pagkaon og baboy. Nyawa man Seventh-day Adventist 17th century. Mo na nga bunga ra jud ni sa sayop ng panabot ni Ellen G. White, no? Usa ka babae, bawal baya mahimong mutudlo ang babae sa panahon sa mga apostoles.
Nya nahimo naman ng founder nila. Mo nang kining ilang grupo unbiblical. Nana sa 1 Corinto 14:34 dili ko mosugot nga ang babae mo mando sa tibok iglesia. Ngano man kinahanglan ang babae obedient sa iyang bana. Kay kung mumando na day ka sa Ministry of Exorcism, kana day mo control kasi mong bana, curse day na. Uy, mga asawa. Ako'y magboto na. Ana? Curse day na. Aron masumpa ang curse sa demonyo, ayaw labaw sa mong bana. Pwede ka ma-express sa mong sentiment with great respect. Dili ka magbuot sa mong bana. With great respect. Kay curse day na. Kada bitong ikaw na magbuot sa mong bana, imo na lang diktahan imong under desire. Curse na. Uy. Unsaon man nato na, mga bana nga ni karon, pakan-an ninyog ubi kanunay ang inyong asawa. Ngano man para mahimong obedience. Sugod karon pa kan-a og ice cream nga ubi jam, ubi flavor. Parang ma-obedience, no? So karon, unsaon na to pag-break ang curse sa mga babae? Obedience. Mo nang sa Biblia, kinahanglan mo tahod ang asawa ngadto sa iyang bana. Unya, unsa man po'y curse sa lalaki? Ang curse sa lalaki, irresponsable. Di na kahuna-huna sa iyang pamilya. Muna'y curse sa mga bana. Sa mga lalaki. O makainom na, isa pa nga, Brad. Isa pa nga, Brad. Isa pa nga, Brad. Naimo ng isang banga. Isa, pre, one for the road, pre. Sige, one for the road. Pre, one for the road pa, pre. Daghan naman ni pre. Paghuman, where is the road, pre? Kay irresponsable na, curse na. Wala kay sustento sa imong anak, curse na sa demonyo. Ang sa buhato na to, authentic love sa bana ngadto sa asawa. No? Muna mga bana nga niya din ni karon, ayaw na mo tanaw sa mga legs nga mga puti. At tumutanaw sa legs sa inyong asawa. Agwantaha lang bisag luod. Kay makalangit na mga asawa, anha mo tanaw sa inyong bana. Bala ng luod. Agwantaha ra jud, no? Mo na ang wa ko noy uyab. Ingon si Brad Belwart, no? Pamili na lang Brad Belwart, no? Mo na nga katawhan sa Dios kaniya dinhi karon ang pangutanan ni Brad, wala na issue sa atong panahon karon. Mo na nga tinga bitaw ko puro ram ni kaon og igpapahulay ang issue sa atong mga pinangga nga igsoon. Wala kay lain pangutanan bro, puro ra kaon? Lahi na pod. Zero tagkaon, gutom na taan ron. Akong i-follow up kay nindot kay follow upan si Brad Marson ni katawa. So, salamat kayo Bro Darwin sa nindot nga tubag. Basig na pa ilang mangutana ba? Ato ilay limit. Basig na pa yung mga pastor nga ni adin ni karon tunggaan pog panahon. Okay? Okay? Wa na ilang Bro Ryan na duol lang mo diri nas Bro Ryan diri ato MC. Onya, limitan na nato kay gaan po na to chance ang uban mangutana. Okay? Kay puro ni kaon. Pila na lay kuwang tumuntaan niyo. Pila na lay kuwang nga pangutana. Usa na lang. Usa na lang? Usa na lang. Usa na lang? Di, mga Katoliko to pabugutanon. Kamo mga Katoliko kay puol ning si kaog baboy kining luod ding humba si kaog baboy. No. Sige, so, sige bro, usa lang pangutana kay pangutanon to mga Katoliko. Sige. Last question naman lang ko no. So, limit. So, karon kay ni nadungog man gyud niyo no sa gisulti ni Bro Darwin gid diha no nga dili na isyu sa panahon karon ang bahin sa kini ang pagkaon sa baboy mo na iyohang nadungog. So karon atong basahon. Kaning basahon nga sulat ni Bu Sanchez year 2020 pa ni siya ha, mga kaigsunan, mga higala. Kunya, ningon man si Bro Darwin nga dili na kuno issue karon ang mahitungod sa pagkaon sa baboy. Atong basahon kung nagkahiusa ba ang ilahang
pangatarungan ni Bo Sanchez og sa uban nga mga labong pari pa ni Bro Darwin. Doon naman ni napo ka contributors nga mga nagsulat ani nga mga pari. So ato lang ning basahon ning last naman no. Matod padre Bo Sanchez, Bro Darwin, matod padre. Oh. Culture? Kani. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look downs on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. So kini karon ang question. Ningon manggod ka Bro Darwin nga dili na issue sa atong panahon karon ang paghisgot sa pagkaon sa karning baboy. Nasayop ba day ang sulat sa inyong libro? Tingali wa maton-in ni Bro Darwin no? Silang atong tagagpanahon nga tun-an no. Nasayop ba day ang pagsulat sa magsusulat ni ana nga naa pa day ang issue mahitungod sa pagkaon sa karning baboy nga until now 2020 ha. Culture dogs and pigs, they are both, silang duha, both considered, past tense, unclean until now. Considered na nadaan sa una pa di ay sa panahon ni Kristo og hangtod karon issue sa 2020 nga pagkasulat. Ang pangutana, Bro Darwin, nasayop ba di ay ang kinini ang nagsulat ana kay imo lahi man kay wa pa ma-issue sa wa na issue anak karon niya sa iya until now issue pa mangyapon. Salamat kayo bro, no? Narantubag sa iyang sa iyang gibasa. Ato ra ko iyang gibasa mauro toy tubag. Wanang pamati og sabton jud nanto. Okay? Atong balik og basa, culture and social norms in the time of Jesus. Sa ato pa panahon ni Kristo, ang kultura ug ang social norms in the times of Jesus and until now. Kaya nga naman, di man sila Kristiyano dito. Uy. Mga Hudyo man sila dito. Ang mga pilgrim site may mga Christian. Kato kaon sila baboy. Hindi to makugikan. No, katong mga Kristiyano mga og baboy oy. Pero ang mga Hudyo until now di mga og baboy. Di mabuti na akong itubag ganina naminaw pa ka. Di na nimo yung follow up. Look down on dogs and pigs. Di man sila mga o ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo. Pero ang mga Kristiyano dito, kinananay, oy. Kinananay baboy dito. Ang ilang kultura, referring to the Jewish culture and to the Jewish norms, social norms nila. Dili sa Christian norms. Dili sa Christian culture. Nasabtan ninyo? Muna nga, out of context town ato pinangga, no? Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Kaya nga naman, mo na kultura sa mga Hodeo. Di yun sila mukaon, antod karon. So, ang gisunod nila, dili si Kristo. Ang kultura o social norm sa mga Hodeo. Nasabtan ninyo? Klaro ra? So, wala ilang mangutana kay palingkodon sa nato sa Brad, kay gaan pa natog panahon ang uban, kay tagsarami kaari, di ba? Okay? So, bro, lingkod sa Pero bro. ogway mangutana, Bro Darwin, pwede ra. Lingkod sa kadari, bro. Okay. So, atong gaag chance ang uban, salamat kay Brad Wilson. Lingkod kay dari, Brad. Lingkod dari kay, pakanoon ka na magbaboy, gaman, no? Oy, ang sabarista nga si Pastor Chris Bacalares, tingon siya, nga ang bata, dili tao. Ang ilang head dito sa Cagayan de Oro, ang bata kuno, dili tao. So, kining baktin di pa ni baboy. Munang Brad, pwede pa mamukaon sa baktin kay nag-prepare man si Padre Pulog litson nga baktin. Pwede ba tamagaon na no? So, way mangutan na lain, kining lain na pod. Kay puuling kaon. Puro pagkaon. Ay dali. Dali Brad. Ipaila ang imong ngan, imong og imong Christian denomination igsoon. Kaila kong papa ni mo. Sige. Sa bayan na po ko, kaila mo na ako sa garan. Sa yutan niyo sa baboy, pagkaon. Bro, Ako nabati, ha? Ako bro, nabati. ganito bro. Kasi nga ni mo, Si Joe Navarro. unsay imong tinuhuan,
Sobrang Grace Baptist ko, landmark. Asa Batista? Dili ko. Baptist day, Baptist. Dili ko Sige, Bible bro. Baptist, dili ko Perimeter Baptist, Landmark Baptist, Ana Baptist. Kaya na siya. Lahi po na pamador. Landmark Baptist. Sige, bro. Pangutana. Sige nga to di mo, Brad? John Navarro. Brad June. Sige, bro. Pangutana. So, na, bro. nadungong na ko ganiha sa imong gibanggit nga may tungod sa baboy. Sa akong pagkabasa sa Bible, the whole part of the Old Testament time, Padol, bro. Padol. inyanin sa itabo, ang Diyos ang nagsugo, dili ko sa barista, ang Diyos ang nagsugo nga dili ipakaon ng baboy. Inyanin siya, akong nakita nga ang Diyos, He's all-knowing God, He's the sovereign God, He knows everything, wa pa kamatao na ibaw ng Diyos. Nakaibaw ang Diyos unsay tamang pagkaon, saktong pagkaon. Di na ipakaon ng wahimbis, ang ipakaon mahimbis ra. Dili sa ko sa barista, pabor ko sa barista. Pero mas gusto ko inyani ang Diyos. Patunga di ko. Sige. Ato, nakita na ko si Sir Darwin. Makita na ko sa Facebook na siya. So, inyani siya. Pero makita niya kung now. Wa masayop ang Diyos. Siya ang nagsugo nga di ipakaon ang baboy sa mga Hudiyo. Di ba? Acts chapter 15, mabasa niyo sa meeting diya sa church. So, ang baboy, kung one kauno ni mo, 2 times ko nagseminar doktor sa St. Luke. Bro, pwede direct to the question lang, bro. Kay, Ay, yan ade. Ang sugo, ang ganiha, direct to the point lang, bro. Ang ganiha, parang nakita na ko, ang Diyos wala na. Ang Diyos ang nagsugo nga di ipakaon ng baboy. Kanya, Pero punta na, kung bro. mukha mong baboy, di puro sala mukha ang baboy. Kaya wa man maingon ang Bible. Kung mukha ang baboy, may impyerno. Ang pangutana mo siya, kinsay nagsugo nga ang baboy di pakaon? Ana, kinsay nagkuman? Kinsay nag-create? Di pakaon baboy. Salamat, Ako, bro. baptist ko ha. Okay, salamat, bro. Maestro ko. Salamat, bro, John. Muna yung pangutana. Salamat kay bro. Ay, saglakaw, bro. Kay, mapalap ka, puro lang ni baboy di. No? Kaya kog lahi na po, kanding na po nunta na. Puol kining. Ray. Mantikas baboy, no? So, kasi nagsugo, katong sa Old Testament, doon naman gawin duha kasuguan. Kinahanglan, mabasa tag Biblia, doon na nay historical context, doon na nay cultural context, doon na nay textual context. Ang uban kay wa may context, mo nang out of context. Muna ang kasuguan, doon ay duha, Brad. Nabahin, Brad John. Doon ay gitawag divine law, ikadwa ceremonial law. Nya ra, bro. Tubag ba ko? Follow up po doy. No. So, mo ni, duha ka matang ang malao. Divine law, mo nang gikas Ginoo, mo nang 10 commandments. Dili mausab, kay gikan nas Ginoo jud. Kadang ceremonial law, it is made by Mosaic religion. Ni Moses ba? Munang sa buhat 13:39 man siguro na, di na ta pagkamaturugon sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Muna, it is referring to the ceremonial law mo ng pagkaog baboy, pagpili sa adlaw, unsang adlaw ang igpapahulay, ceremonial law na siya. Dili na direct sa Ginoo. Nasabtan? So mo nagiingon ni Kristo sa Mateo 15:9, ayaw ninyo ipadayon ang pagtuman sa pagtulunan niya gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Muna siya ay ceremonial law. No? Apil na nilang pagkaon sa baboy. So, kisay naghimo ana, sila si Moses. Pero di yun na directly sa Ginoo. Kay ang 10 commandments mo na gikas Ginoo, directly sa Ginoo. Unsa tong sugo nga gikas Ginoo? Divine law. Di na mausab. Why apil ang kaog baboy ato? Kinsay naghimo anang kaog baboy kay sila man si Moses. Mo nang gi balaod na lang nila nga di mo kaog baboy. Pero si Kristo mismo niingon, Diyos to ha? Ang Diyos nga nahimong tao. May niingon, Marcos Kapitulo 7, 14, ang tanan nga musud sa baba sa tao, inikaon ninyo sa baboy, asa sod? Sa baba sa tao. No, di man sa imong lubot mo agi. Ang tanang musud, bro, tanan jud. Apil tanang gipangdili ni Moses sa Old Testament, tanan nga musud sa baba, tanan ha, way mamisik.
dili makahugaw sa tao. Mo nang pwede na jud ta mga tanan. Amen. Kinsay nag-ingon na, dili si Father Darwin, dili si Moses, kundi ang anak sa Dios nga nahimong tao. Amen. Klaro? Mo nang ayaw na mo, ay lang pud palabig ka og baboy ha, no? Kanang little for everything, no? Kaon gamay, no? Oh, kaon ta gamay glitson, no? Gamay perting crispy ha, no? Pero ayaw mo palabig kaon pod. Kay panahon sa katsila, gamay ray namatay sa espada, pero daghan kay namatay sa kutsara. Tinoo dili. Mo na nga kung dunay drink moderately, eat moderately pod. So sunod pangutana igsoon, limitan na nato tagtulo ka pangutana. Others Brad, ipailay mong ka o galingon bro. Pailay mo nga. May gabi isanan, may gabi ida bro. Ako si Brother GB Jan Gonzaga. Kauban Wilson. Ako pangutana bro, ang napulo ba kasugo nga naa sa inyohang doktrina Kristiyana, mao ba ni ang napulo kasugo nga naa sa Biblia? Yes bro. Okay, kay salamat sa tubag no, sa yes. So akong basahon ang Biblia, Latina Vulgata. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang pangutana, unsa man ang santuson sumala sa Biblia, Sabado, Domingo? Salamat kay Brad, no? Kabantay mo kanina ingko ka. Human sa pagkaon, papahulay na mo ni Ron. Wa yun sila laing doktrina in town. Wa na mo laing pangutana. Binamuna na hugtubag ana. Wa jud mo mamati. So the more mo mangutana na, wa jud mo mamati sa mga tubag. Pwede pangutana mo lain, bro. Kay nag-una na ko ganina, human aning kaon ron, ipapahulay na po ni ron. na tinuod ang akong gisulti dili. La ay kay balik-balik ana oy. Pero ato lang to bagon kay adlaw ba sa panahon sa mga Hudiyo, adlong Sabado. We never follow the day. We follow the person who is Jesus Christ. Amen. Nasabtan. We never follow the day. We follow Jesus Christ, the divine person of the second divine person of the Holy Trinity. Muna nga, nganong nidbalo ta ni Kristo, nabanhaw siya sa adlawng Domingo. Wa na'y nagpahulay sa adlawng Sabado sa pagkabanhaw ni Kristo. Human pagkabanhaw ni Kristo, wa na'y Kristiyano, wa na'y sumusunod ni Kristo nagpahulay Sabado. Panahon ni Kristo, wa pa siya pabanhaw, Hudiyo man sila. Di, historically speaking, Sabado John, kay Hudiyo man. Unya din naman ta Hudiyo. Unsa to'y teksto Brad sa pinadayag, delikado ning magpaka-Hudiyo. Atong basahon. Delikado ni kay nagpaka-Hudiyo ni. Pinadayag atong basahon. Okay. Atong basahon na. Kay puro ni nisunod sa Hudiyo. Ang mga Hudiyo di mo kaog baboy, di po sila mo kaog baboy, boy. Nya si Kristo ni kaon na. Ingon na si Kristo, tanan nga pagkaon pwede na. Okay? At 3:9 no? Kining mga tawhana nagpaka-Hudiyo jud eh. Sa pinadayag 3:9. Kadang mga sakop sa pundok ni Satanas. Hula. Nari pundok si Satanas. Uy, nagbasa ko rin ha? Kinsa din mga pundok. Nari Brad? I-play na to. Okay. Nari pundok si Satanas. Nga, kung sa ni nga nagpaka-Hudiyo. Kung sa to? Nagpaka-Hudiyo. Tanang doktrina sa Hudiyo. Ilang gisundog. Ang Hudiyo di mo kaog baloy. Sila po, di po mga og baboy. Ang mga Hudiyo nagpahulay Sabado. Nagpahulay po sila Sabado. Naaday pundok ni Satanas, no? Nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Nagbasa ako ha? Basik masuko mo na ako. Oh, mga bakakon, payukbuon kanimo, aron sila. Ingon no? Paduulon ko sila kanimo, aron paludhon. Ug pagyukbuon kanimo, aron sila mahibalo. Nga gihigugma ko ikaw. So doon na day pundok ni Satanas. Nga nagpaka-Hudiyo. Kita mga Katoliko, wa na ta magpaka-Hudiyo. Nagpaka-Kristiyano na ta. Because we are follower of Christ. We are not follower of the Jewish religion. Amen?
Kinsa atong sukaranan, dili ang ceremonial law. Munang ang iyang gipili nga adlaw Sabado. Mo na mga Hudiyo man. Sabado man ang mga Hudiyo. Adto ka sa kuan ron, sa parang adlaw, Miyerkules. Muadto ka dito sa mga Hudiyo, Biyernes sa gabi, mo na Sabado. Okay? Biyernes sa gabi, Sabado na. Inig Sabado sa gabi, Domingo na siya. Mo na maadto ka sa mga Hudiyo, why trabaho? No? Sa adlaw nga Sabado, bawal ang mo trabaho, bawal ang mangahoy, bawal ang maglungag. Nasugot mo. Nasubraan. Mo nang istrikto pa ang mga Hudiyo sa Ginoo. Mo na nga kining atong igsuon, naingon ako kaninya, humagkaonan ni igpapahulay na pud ni. Puro ang doktrina nila kaon rag igpapahulay ra jud. Follow up. Nino to di na pud igpapahulay. Akong balikon akong pangutana. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, unsa man ang santuson? Sumala sa mabasa. Sabado o Domingo? Sumala sa mabasa sa Biblia. Antubag, kanang term Sabbath. Balik ta sa Greek igsonhag sa Hebrew. Sabbath is rest day. Dili jud siya ngan. Kumubalik ka sa Hebrew bro, it is a rest day. Wa paingan. Kay ba mo, gibuhat ang tao base sa Genesis, ikapila man siya gibuhat sa Ginoo. Ika-unom. Paminaw mo, kay gibuhat mo sa ika-unom. So ang ikapitong adlaw sa Ginoo mo'y unang adlaw sa tao. Okay? Ang ikapitong adlaw sa Ginoo, ang ikapitong adlaw sa Ginoo mo'y unang adlaw sa tao. Mo na nga kung ato ng pabalandungan, ato lang kutloon ang balaang kasulatan na Leviticus 23 o 39. Ang unang adlaw, sa to? Ang unang adlaw, ug ang ikawalo. Sa may una ug ikawalo, maura man na. Sa may ikapito, Sabado. Ang una, Domingo. Ang ikawalo ana, unang adlaw gabo na. Okay. Ang unang adlaw ug ang ikawalo mao ang mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. So bisan sa Old Testament di ay dili lang ikapito. Kasabtan ninyo? Kaya i-connect man sila kapito. Sa may kapitong adlaw sa kalendaryo. Ano sunod niya? Na, Sabado. Therefore, Sabado di ay ang ipapahulay sa Ginoo. Padayon lang mo Sabado kung ganahan ninyo. Hindi mi magbuot ninyo. Basta kami Domingo mi. Wa na problema. Kung ganahan mo Sabado, padayon mo. Nya Domingo man ang unang mga Kristiyano. Padayon sa may pagsunod sa unang mga Kristiyano. Yung mga tanan ko nimo, gibantik man eh. Kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Brad, among tanan sa ko gamay kay gibantik man eh. Kinsa sa mga apostoles after sa resurrection ha? Ayaw ko basahi kay nang wa pa siya mabanhaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, pero di na mo gud issue kung ganahan mo Sabado, well and good. Yung Domingo ra gud may ang buot mo sa amo. Mura mag maura jud nay basihas Ginoo kung di ta mo pahulig Sabado ug Domingo di ta kasulod sa langit. So Brad, kinsa man Brad sa apostoles nga nagpahulig Sabado human nabanhaw si Kristo kinsa? Nagpadayon gyud buhat 17:2. 17:2. Sige, basa na to ha. Buhat 17:2. Ato basa. Nagpahulay sila, Brad? 17:2. Okay, 17:2. Bro, nagpahulay sila sa adlawng Sabado? Okay, 17:2. Ato basahon na. Unya, 17 ni. Miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia. Ug miabot sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya dito sa mga tao. Uy, wa man mo simba nagsigsupak-supak man dito. Okay, kini jud may simba. Okay. Wa nisod lang siya dito kay ang iyang kinaiya, iya yung koreksyonan ang mga Hudiyo kay kung kauban pa sila, di ni makiglantugi. Nakiglantugi man. Nya, kauban ni sila. Okay, di ni magamit.
dirita sa klaro jud. Acts of the Apostle chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. O na, nagmisa sila. Unsa to? Sunday. Okay. Bro, wa man ni magpahulay bro, naglantugi man eh. Kana bang og ang si Pablo ni sud og nagampo og nagpahulay. Pinakiglantugi tanawa ha, balik ko na to ha. Shh, paminaw brad. Sulod sa tulog adlaw ingon na batasan ni San Pablo, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikat. Uy, nagdebate man sila. Wa mo pahuway. Tarunga ko na yung teksto pinangga, no? Wa dyan mabasa rin, nagpahulay si Pablo sa ikapitong adlaw. Ato tiwasog baso ha? Og iyang gipasabot, og ipamatud-an niya to kanila. Yang Mesiyas kinahanglan gayod mag-anto sa baban. Uy, nagwali man nun ni San Pablo. No? Nagwali siya. Nakiglantugi siya sa mga nagpahulay Sabado. E kung kauban pa sila, uy, di sila maglangtugi. Bro, asa may laing teksto nimo bro? Onda pay lain? Di wa ba nimo, bro? Bro. Okay, sa makausap. Sa ako sang okay. Di, wa pa mabanhaw si Kristo ani. Kana nabanhaw si Kristo lagi. Marcos 1, mo po ganay pagkatawo ni Kristo ana. Ang akong pangutana, bantay ha. Oh. Bantay ha, human nabanhaw si Kristo. Kinsas mga apostoles nga ningon sila magpahulay ta sa ikapitong adlaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay sa 1 Corinto 16, 1-2, unang adlaw na sila magsimba nga naman, unang adlaw si Kristo na banhaw. Mura na yung rason jud. Kay kung wa pa banhawa si Kristo, kawang among wali, kawang usab inyong pagsimba. 28:1, ningon din human na nis pagkabanhaw ha, akong gikutlo. Kay arita sumas pagkabanhaw, kay Hudiyo man sila sa una. Oh, parang doon na sila kalainan sa mga Hudiyo, kay kung padayon sila Sabado, wala sila kalainan. Di ba? O, wala tayo uniqueness, ana. Kining mga kuan, copy-paste rin atong pinangga. Karon, sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay, og sa pagbanag-banag sa laing adlaw, nga mao ang igpapahulay, niabot si Maria Magdalena og laing usab nga Maria. Sa 9, og namahawa dayon sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Og midalagan sila sa pagpaybalo sa iyang mga tinunan. Magmalipayon kamo, miduol sila og gikuptan nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Unsa tong adlaw? Sunod sa adlaw igpapulay, Sabado man nila, mauna ang Domingo og misimba sila. Bro, nakakita na ka bro? Na? Nakakita na ka? Amuham, asa mga libro? Iyan yung libro? Naraman kay limit ang pangutana mo to. Salamat. Di. Salamat Sila kayo. pa kayo usa. Oh, isa. Da pa kayo usa Sige. kay Lasa lang. last. Kay Ay sa maglakaw brada. di ako nagpasabot ko na ganina kay daguhi pa ko mo uli. Ah sige, salamat kay brad. Nagpaybalon ako daan na Salamat kay ganina. brad. Salamat bro. Okay, sa imuhang gibasa ganiha bro, nga ayon ka nga para sa mga Hudiyo. Ang pangutana, dira sa Genesis bro, Genesis 2 na ba Hudiyo? Okay. Genesis 2. Ang nagsuwat ana, di ba si Moses? Ano good? Okay. Sige, sunod pangutana. Diri sa Pasyong Mahal, akong pagabasahon Si bro. Moses amo na ang nagsuwat na mga Hudiyo man. No. Okay. Kanang Pentateuch, 5 books of Moses. Sige, last na lang ako pagabasahon sa inyo nga libro. Sa page 10, Pasyong Mahal. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at ang Sabado'y ipangilin. Ang pangutana, unsa may ipangilin? Sabado, Domingo. Sumala kay Genesis may. Salamat kay Kaya man din sa Genesis, kung balikon sa at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Sa Genesis pa ni bro. Marto, dahang salamat. Unang before ta mo gamit sa term, ang term Sabat, kibaw mo, gihubad na sa uban nga Sabado. Pero unsa may minig Sabbath? Ato ta sa etymology sa term Sabbath, di ba? Ato sa maghimo sa tagbag-ong term ron kay makabasa sila Sabat, ditso din yung Sabado. Di ba? Ang Sabbath meaning ana is the day of rest.
aside for rest and worship according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest. On the seventh day, commanded by God to be kept as holy of rest. Seventh day. Wapay maingan sa panahon sa Genesis. Wapay maingan. First day. Kaya ang kalendaryo, panahon naman ni Pope Gregory the Great. Ato Santo Papa, ang nagamaan ng kalendaryo. Di ba? So kung ang seventh day, wapanayngan. No? Pag-abot sa mga Hudyo, dito na. Ang meaning ana, adlaw nga igpapahulay niya. Kita karon doon ang mga taboy, adlaw igpapahulay. Kung sa may gisultis Ginoo, laing adlaw na nga igpapahulay. Ningon din niyo, kay kun si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw. So, sa katawhan sa Dios. Busa may nagpabilin nga adlaw ng ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang gigamit din ni laing adlaw. Kung Sabado gapon, di na laing adlaw. Sa samang adlaw. Nya sa English ini og sa Greek concordance, ang gigamit nila is mita mita tauta hemera. No. Ang mita is after. No? After this day. Unsa man ang this day? Mao nang seventh day. Yang gigamit kay after man, human sa maong adlaw. Dili man on this day. Kay on this day, the same ra nga adlaw. Nasabtan? No. Ang pitok-pitok naman yung mata na usama ng after. Oy, usama ng on this day. I promise forever. On this day. The same day na siya. Wala po siya ngayon, before this day. Kaya kung before Bernes, after this day man. Nya sa laing hubad, naghisgot na sila laing adlaw. Sa Grigo pa na bro, mita, tauta, hemeras. Mita is after. Dili nang mita sa Facebook, no? Ang mita day term na after this day. Okay bro? Salamat kay bro Jeff. God bless bro. Okay na pa ilang mangutana. Kay mo balik si Brad Wilson kung wa na ilang mangutana. Kay ayun na po ng kaon ay og ipapahulay lahi na po. Mga kapahuay po ta. Ata sa Audrey, kisa ba ito papunton si Brad John or si Brad Wilson? Oh, unya na sa Brad John kung wa na jud mangutana. Kana na pong lain. Napay lain? Dapat. Ada hands up, Kay gaano tog chance ko ban. Sige na hands up tagana to nig. Paila bro, unya. Paila si mongan nya atubang dito bro para makita imong kagwapo. Mayong gabi kanatong tanan, labi na kanimo Brother Darwin. Father Darwin, ako si Romeo Remitilio, usa ko ka Katoliko. Sige. Dayon kanilang akong iklaro gyud Father Darwin kay labi na kay parte ni sa atong eleksyon. Atong miaging eleksyon di malikayan nga naagi maghatod sa balay no. Ipadawat gyud. So ako isip ako minister ko, dili ko gusto nga wa ko kasabot unsaon ni paggasto ning kwartaha. Ako ni siyang gipalit og usa ka butang, akong gi-donate sa kapilya. Karon akong pangutan na Father Darwin kung nakasala ba ko ato unsay akong posisyon ato isip Katoliko. Ay salamat. Balik na sa eleksyon. Ora. Okay, dito sa Valencia, file man jud og kaso sa mga mamalit. So, dawata lang bro, pero parokyano pa kanako ipadawat lang kay atong kwaon ang serial number kay atong ibalik panahon sa pag-file na tong kaso para nila. Okay? Pero nakasa ba ka? Dawat man ka. Kasa jud ta. Kay corruption man na anak man magsugod ang corruption. Kay mamawi man na. Unya di na mo makasupak. Kaya naman ay na magsupak nakabahin na mo. So ang atong pangayoon karong umabot kay eleksyon, tinuod nga serbisyo, ana bang libre na tag mga sakit ta. Ayaw mo pautuan ng 5,000 karon ra. Ang inyong gihuna-huna karon ra. Pero importante ang umaabot mga kaigsunan. Wa ko'y personal na kasuko sa mga politiko kay pinanggan ako sila because I love my country and I care my town. Amen. So ayaw na magdawat, ina sila libre na mo ambulansya. Kaya ubang ambulansya dili nun tanan, why oxygen? Asa mang kwarta ini? Kita pa mo bayad sa driver.
Kay bao mo, ang tanang items nga gipalit nato sa merkado dunay IVAT. Labaw pa ang gobyerno sa Ginoo. 10% ang Ginoo. Ang ila. Kay bao mo? 12%. Sa ibat lang daan, dato na ta. Di ba? Ang inyong sakyanan, iparehistro kada tuig. Tinoo dili. Ang inyong yuta, dunay tax. Tinoo dili. Mao nang pagkadato sa Pilipinas. Kung mataro nagda sa tarong nga leader, mapahimuslan na sa katawhan sa Dios. Equally shared. Amen? Ha? Okay. Asa to, brad? Salmo 49:8, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, wala igong salapi nga iyang ikabayad. Nya mapalit ra mo. Uy. Mapalit ra mo og 5,000, may nani fader kay pang down ni Rusi. Sunod buwan nagkisi-kisi na. Una nga ingna na ang mga politiko, wa may magkinahanglan sa inyong kwarta. Nagkahina dito sa Canada akong manghod. Lipay kay sila kay libre ang school bus, libre ang eskwelahan. Yan man, mapahimuslan jud kung tarong ang atong mga leader, dili kurakot. Amen! Kinsa man na sila, wa ko'y gimensyon. Uy. Basta katong mamalit, dakog puruhan, mangurakot. Amen? O nang atong obispo in taon ni kanta taon siyag damgo. Sunod eleksyon, magdamgo na po na. Kay puro raman damgo ang kanta. Adilan ko mo kanta kay gaan na itong panahon ang uban. No? Na isa. Si Baptist? Ali, bro. Atong gaan chance ang uban. Baptist nga. Salamat, Brad. Pastor ka, Brad? Ordinaryo. Sige, bro. Paila, Brad. Oh. Kanang sumala sa Ngalan sa bro nya. Paila si Simi Marson. Jimmy? Oh, oh. Taga rin, bro. Anira barangay Unsay kan Manok. kuan, bro? Unsay imong tinuhuan? Baptist. Baptist. Okay. Unsa may imong kantahon karon? Nay akong pangutana. Oh, pangutana day. Oh. Sige, pangutana, Brad. Kaysa akong pagpaminaw dinha ganiha dunay gasgot man sa Juan 3:5. Oh. Karon ang akong pangutana niya. Mao ba ni nga bunyaga sa pagtulon ang Katoliko sa bata ang gi-required sa Juan 3:5. Okay, mao, Brad. Mao. Oh, ang Sunod kadang pangutana. pangutana. Kung mayon ka, di ba ang gingon sa 3:5. 3:5? Ang tao matao Gawas pag-usap, kung ang pinagi sa tao tubig. magpakatao pag-usab, Pinagi sa tubig. pinagi sa tubig o espiritu, busa siyang kasulod ngayon sa langit. So, makadesisyon ba di ay, ang bata, ang magpakatao siya pag-usab, aron makasulod sa langit, nga inyong pagtulungan ang Katoliko, bata may bunyagan. Makadesisyon ba ang pangutanan ako ikadua? Makadesisyon ba di ang bata nga bunyagan siya? Dili makadesisyon ang bata kay wa pa man siya buot. Ang makadesisyon ana ang nanay. Oh, Kung di makadesisyon ang nanay, labaw pa siya sa bata nga way buot. ikadua. Ay, kani sa Brad, Oh. wa pa ko mahuman. Mo nang kinanglan pabunyagan kay ngano Galatia 3:13, ang bunyag ni Kristo mo'y pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Ganong ato bang ikawan ng bata? Nga ang pagbunyag di ay may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mo nang kaming Katoliko, kay gawas ang tao man mabunyagan. Wa man mingon dito, gawas ang tao, gawas ang bata, gawas ang dagko. Ang term tao, generic term. Naglangkob na sa idaran. Dili tayo og tiguang kay masuko. Hinog sa panahon. Og bata, naglangkob na siya, general term na siya. Kay ningon man si Kristo, gawas ang tao, dili matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya sa kasud sa langit. Usa man ang tubig diha, nagsimbolo na sa bunyag. 1 Pedro kapitulo 3:21, ang tubig naghulagway sa bunyag. Ato i-simplify. Gawas ang tao, dili mabunyagan, dili kasud sa langit. Unya, kay ang bata tao man. Di na kinahanglan padakon pa siya. Kay tao man. Wa man mingon si Kristo, gawas ang dagko, di mabunyagan, di kasud. Gawas ang tao. Oh, sige, Apil. next mutana. Bro, ganun sa ba? So therefore, ang bata di na kinahanglan padakon. Ngano man? Tungod
Kay ang gisulti ni Kristo, gawas ang tao. Apil ang bata niya na igsoon. Gawas lang kung para nimo ang bata di tao. Sunod pangutan na igsoon. Nota na. Kanang word nga bunyag or bautismo, kuana kanang personal desisyon na. Pasabot ba nimo bro? Ang bata mo desisyon na siya nga sa iyang kaugalingon nga ibunyaga na siya. Okay, salamat bro. Natubag na bro. Ang ginikanan lagi mo decide. Okay, nama. So ang ginikanan mo decide. Patiwas ako explain sa. Sige, sige. Tiwas Kaya bro. akong pangutan na ano bo imong tubag taas. So, pa-explain man sa kog taas aron masabot ning katawan unsa gi kahulugan sa bunyag or batismo. Oh. Sige bro, padayon bro. Ikadahang pangutana. Marcos 16:15 basaha din niya. Aron kasabot kita unsay kahulugan ning pulong bunyag gi-required sa Ginoo 5 Juan 3:5. Basaha. Sige bro. Oh. Sa dakong Marcos Okay, doon sa 16:15 hanto 16. Tamasahon bro na. Sa dakong kamatinumanon. Ako nang gi-memorize la. Basahin mo da. Diyan na. Ay, sagsapaw. Oh. Sa kadakong kamatinumanon, simong mando atong tumanon. No? Marcos 16:15. Og siya, mingon kanila, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsang subject? Tibuok kalibutan. Og iwali ang maing balata ngadto sa tanang kalalangan o binuhat. Siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Sato pa, ang magpabautismo maluwas. Yan delikado ni ila kay wa man pabautismo eh. Mo na bro nga tadang kalibutan man ang pabunyagan. Unya ang motuo og magpabautismo maluwas. Nya wa man giapil ang bata. Delikado. Unya ang bata do na may pagtuo. Ni adin sa Marcos atong lakandaan. Marcos 9:42, no? Balik-balik mo nilang pangutana wanay lain. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ang bata dunay pagtuo. Mingon man na mopalaw pa na. Nya bata dunay pagtuo. Gilakan na nato. So ang motuo og magpabunyag delikado imong bata. Sunod pangutana. Kana gipasabot man nimo nga ang gipasabot ni Ginsos sa Juan 3:5 nga busa ang tao magpakatapo usab sa tubig o espiritu usa siya makasulod sa girihan sa langit ug atong inistoryahan. So karon klaro ko diha nga kanang pagkaistoryahan ni Ginsos dagkong tao nagistoryahan kay ang dagkong tao may makasabot. Kasabot din ng bata be. Pag istorya kon mog bata 8 kabuan, 6 kabuan, pag istorya kon mog bata kasabot ba? Be na man kita mga anak tanan. Kita tanan ay mga anak, istoryahan kuno nato ng bata, kasabot ba? 6 kabuan, 8 kabuan. Muna Marcos 16:16 ay motuo og magpabautismo maluwas. Kinsay motuo dagkong tao na. Mateo 28:19 hangtod 20. Okay, salamat kay Brad. Okay, Okay, minota. Puasa. Naglami na. Naglami na. Sige. Agresibo ring manuka. Relax naman. No. Kalma lang kay di may gusto nga nay matumbag kalit, nguna mo sakit ang kasing-kasing. Paminaw sa bro. Musapaw lagi ka ba? Wabay ako musapaw nimo ganina ha. So wa mo dapig niya ang yang teksto. Mateo 16:15. Balik lang gud ato yang teksto. Ang motuo 16:15, ang motuo, ang bata doon ay pagtuo. Di ba? Check na. Og ay sa lagi sampaw lagi. Wow na nga. Okay. Ganaan ka pagkamasulti? Gaya na, ihatag na mikrofon. Minor ko. Ikaw lang sa tabi. So ako tiwas ko explain, bro, di lang ko mingin mo pader kay ang Biblia dagingon ayaw kamo pagtawag og amahan kay usa lamang ang inyong amahan mao ang to sa langit. So bawal ang tawag og father. Manadi lang ko nimo pader mo lang ko bro kay kita tanan igsoon at tubangan sa Ginoo. Pwede mangutana ko gamay. Ana, bawal day mo tawag og father basta di nimo basta di padala sa ko sa akong pangutana. Di before na. Unsa may tawag nimo sa imong papa? Pre?
Papa, ang pangalan, God. Oh. Di, usa tawag si imong papa? Amigo. Usa ba? Tawag tatong papa nyo. Papa, ang ngalan. Tawhanon nga amahan. Pwede tawagan Kurang ang papa. pasabot sa Ginoo. Espirituhanon man ang Kung iyang doon pasabot. ako'y mabasa nga sa San Pablo nahimong amahan tungkol sa may balita. Dahil wato Ah, nimo. God, pero kanay murag nautapit Diba? na ta atong padiyon natong bautismo. Atong bautismo. Di lagi ka. Sige, Padiyon may- natong sige. bautismo. Basa ko no Mateo 28, 18 hangtod 20, unsay gipasabot dia sa Ginoo. Okay, sa bro. Okay. Ito sa itong basa. Ani sa lang before si Padre mo tubag, ani na Brad. Ayaw Kulit, lukso-lukso si mo na. Mateo tesa, minggamit ka ganina Marcos 15:16 16 ganina. Tesa paminaw sa. Pagka ka instruction ha. Ang imong pangutana ganun may bot magkasama Marcos 16:15. Naipit man ka hilbalik kag 3:5. Ayaw paglukso-lukso karon ito bag si Padre mingdagan na pug ka og amahan. Paminaw sa lagi. Ang tao nga gibutangan tag duha ka dulungan or maminaw. Okay? O sige, aron mo tubag si Padre, mas mayo maminaw ka. Kaya ang taong di maminaw, bungol. Bantay, Brad. Okay, tubag. Exercise ah. Tubag. Okay, tubag. Distansya gamay. Okay. Ayaw lagi, sapaw lagi. Ayaw sa lagi Mateo, sulti. Ayaw sa sulti. Di ko kakapugong si mong ba? Paminaw. Okay, naminaw ba ako nimo ha? Okay, ang tubag na to nini, pinangga, sa Mateo, ako siya gisundan ha, ingon siya nga, bawal naman mo tawag og father sa pare. Naman na sa Mateo 23:9, di ba? Yan sabay tawag nimo si mong papa. Amigo? So, di na literal. Di na siya literal, no? Muna nga mismo siya, wakatuman, anak. Kay kinahanglan ang iyang papa, iyang tawag og pre. Kay bawal man tawag og father, di ba? Muna nga lisod lagi mo basa ta why historical context. Unya, iyang pangutana, basa na butas Mateo, atulan ning tumanon, no? Kay pinangga man kay ni nato, no? Mateo di pa ni nato pinangga, di jud ko mo basa ani ba, no? Mateo 28:19. No, ni klaro man dito, no, nga ang magpabunyag maluwas. Yan delikado ang waay bunyag. Kay di maluwas, no? O padung na lagi ko mo basa. Oh. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua ang akong mga tinunan. Sa ato pa, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, kinsay bunyagan? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nya apil ba ang mga bata sa katawhan? Kinaapilan, no? Bunyagi sila tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila. So ang subject ani tibuok kalibutan. Asa man na nagpuyo imong anak? Tuas Mars? Apil man na, kay tibuok kalibutan man ang subject. Bunyagi sila, himua sila, nga akong tinunan. Sa ngalan sa man, nya kinsa man ning katawhan? Arin ta po sa Biblia. Joel 2:16. Tiguma ang akong katawan. Kinsa din ning katawan? Tiguma akong katawan. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang mga tiguang nga mga lalaki. Oh, mga tiguang nga lalaki, tapok. Tiguma ang mga bata og mga masuso. Apil di ay sa katawhan sa Dios ang mga tiguang may gibutang diri, no? Ang mga bata og mga masuso. Kay mao ni katawhan. Sa Mateo 28:19, bunyagi ang tanang katawhan. Apil ang mata wa. Di pay lain. Pakapinan ta ka, bro, ha? Nasa 1 Corinto, idugang ni bro. Kabinaw ha? 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 1. Basahon na to. 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 1. Ningon din igsuon. Muna, ang historical context ani ng labang ang katawan sa Israel. Sa tunga-tunga sa dagat. Katupit ang pagkapika sa dagat. Muna ang context. Tanawa ha? Mga igsuon bot kung hinumduman ninyo ang mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod og sa dagat, gimunyagan silang tanan. Ingon nga sumusunod ni Moses, tanan nga nilatas, apil mang bata ato.
Muna nga, ang bunyag nila Moses, tanan. Ang bunyag ni Kristo, tanang katauhan sa tibok kalibutan. Ang bunyag ni Brad, dagko ra. Wa mo tuman, wa ka tuman. No? Sunod pangutan na pinangga. Oy, last question. Tesa, Pedri. Ato si klaro ha. Mong rason ganina tungod kay wa day kay daang Biblia. Ha? Mo nya Tama da. mo tong gitagaan ka na kog Biblia. O mo dili ka mudawas ka padre nga mga tubag tungod kay wa kay daang Biblia. So ako ginan, gitagaan ka na kog Biblia. Ang imong rason kay di ka kabasa kay ngit-ngit na. Isulti imong bersikulo kay atong i-type ipalusot diha aron maklaro. Ah. Ibasa na ito na ako ganina, wa ka minaw. Sige. Ay ipatat sa kuno kay sabay ga. Sige. 28, 18 nga sa 20. Samot kasakpan ka. No? Nga, mabutang diha. Okay na na? Wa pa. Aba. Pero last question na ni kay Oh, last na kay hindi maminaw eh. Why ayo ning di sige. maminaw? Okay, Sige. basa. Ikay basa. Ikay basa. Basa ha. Ikaw basa, Ako na po isugo. Ako na po isugo. Okay. Basa ha. Oh, Mateo 28, 18, 20. Ilargo 20. Namun sa. Sige. Okay. Mingon sige siya. Midool si Sus og mingon kanila. Gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20. Ay, Editsos 20. 20. Wa mo dapat nimo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Oh, O tanan dyan. hinumdumay ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana, kinsa may gitudloan ani? Tanang katauhan Oh. sa tibok kalibutan. Nimo tudloi sila Nabilong ba ang bata diha? nabilong. Makasabot pang bata, unom ka buwan, 8 ka buwan, kung imong tudloan. Last pangutana. Okay, salamat kay Brad. Okay, salamat ha. Sunod nga ko, ato na tubagon. Nakasabot ba ang mga bata? Okay. Ang mga bata nga gagmay pa, di na kasabot. Naglisod gini kagsabot nga dako na no? Sa akong explanation, no. Mo na nga ang mga bata di pa jud nakasabot, di pa naka-response. Unya nagduda gali kog bata pa karon. Kay klaro ato. Wa jud ka kasabot. Mo na sunod pangutana, no? Nakasabot naman ang uban, siya may wa kasabot kay murag bata pa man eh. Ato lang ni sabto ning bata, no. Okay, napailaing mangutana. Napabailaing mangutana. Gusto may live mangutana sa audience. Salamat po. Napabailaing mangutana sa audience. Ha? Kana pong dali kasabot. Ito, nabit yung mangutana, paliog. Naib mangutana diha. Napa? Or kay mo balik si Wilson? Ni Ha? time na ni nga mangutana mo. O pangutana gid mo kay bisag kay tag Katoliko daghan gyud pong wa kasabot. No? Pangutana sad mo kay adtor mo mangutana sa pastor to anay noon. Balhin mo sunod adlaw. Okay, pangutana samtang may panahon. Sige, samtang naguna-una mo, kita ninyo ang ilang mga teksto di na natiwason ninya napo sila teksto, wa pod mo dapig nila. Kung kita lang Katoliko magtuon, kay daghan man Katoliko nga pitok-pitok rang mata. Inig sangyaw ganun na mo milarawan. Nga bawal man sa Biblia. Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok rang mata. Bitaw no? Bawal na bang pagkaog baboy kay sunugon sa pag-abot sa Ginoo. Isaias 20, sa Isaias. Kung sa mga Katoliko, pitok-pitok sa pong mata. Bitaw no? Unya, mingon na bod. Sabado ra bang ipapahulay? Nganong Domingo man mo? Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok na pong mata. Bitaw no? Pagsunod adlaw ni bitaw sa pagkakatoliko. Tinao dili. Gibunyagan ni dito sa Dagat. Paingnon din mga ligot na dagat ta. Mga taga-buki din to kay laog kay dagat. Sige. Nya dito bunyagan dayon. Ning abot dito. Lumsan ko no. Dito ako ha. Okay. Bunyagan na. Ana man na, no? Okay, Brad, bunyagan na kakaron. Kita ka ginawa. Basa.
ibalik pa juga kay wa kakita sa Ginoo, no? Lumsan na pod, no? Dugay-dugayon gamay. Naglisod na ginawa. Unya man, kita ka Ginoo. Wa jud pastor. No? Sos gidugay man jud nagtama, no? Hapit jud siya mamatay. Pag-isa nakita ka Ginoo. Pastor, kita na ko Ginoo, no? So, unsay nitabo? Suko man siya sa pastor. Gunitan pa diyang os pastor. Pastor, nga naman. Makikstorya ni mong Ginoo, pastor. Makikstorya ni mong Ginoo, nakabawas. Paguman, pusa-pusa bas. Sige, anong imo mo kong duso? No? Human nakabunyag. Lako na kayo, nakakita, nakaginoo. Na may usa, katoliko, padung na bunyagan. Ikaw, nahadlok man siya. Ya, pastor, okay na ko, pastor. Sa nga naman, wapa ka bunyag, dali. Okay na lang ko, pastor. Sa ikaw na sunod kay manguli na ta. Pastor, okay na ko. Nganong okay naman ka? Kita na ko sa Ginoo. Hadlok bunyagan, ha? Katawas, Brad Wilson, no? Mangutan ako sa last. Last na? Sige. Last na kay gabihin na po. Ari lang ko. Ari ka, magkawin mo now. Sige. Okay na, kayo musaka jud, no? Ninindot nga, igsuon na to, musaka jud. Okay, salamat kayo. So, nibalik ko kay matod pa sa gingon nibalik ko mga kaigsunan tungod kay matod pa sa gisulti sa ni Bro Darwin nga atog yung ipangutana mintras na siya. So, ako ni ipangutana, i-grab gid ni nakin Ayun na nang ipapahuli og Sabado, ha? Lahi na pod. Kwan, bro, kanang ato lang i-follow up lang nako. Ang katong Wala dyan sila lahi ng na. Kay ganina, di ba ingon man to nga, lahi na po niya pangutana niya. Nagamit man niya ang pangutana niya. Nanapoy bunyag. Sige, ato nang follow up pagamay sa bunyag. Bunyag. Sige. Pero sa di pa ko mangutana sa bunyag, ako sa ni kuan ang kato bitang follow up ang last. Kay naginaminam jud ko ganina sa follow up kay Ipapahuli na. naputol man. Bayan tos pagkaon. Pagkaon na pod. Gutumon jud ta ninda. Ikaw magpahuway, kaon. Ikaw magkaon, pahuway. So karon, follow-up question ni siya sa last niya giingon ni Bro Darwin nga matod pa niya nga dili na isyu ang pagkaon sa panahon sa Kristohanon. Karon diri sa New Testament patuhop sa iyang unahuna sa katawhan nga Kristohanon nga pamulong ang New Testament. So ari ko sa New Testament. Buhat. Ari sa dili wa ka katagan padre. Sige. Nagpare na kanako. Padre na. Sige lang pagtahod man. Bawal na ba ingon to si Brad Jimmy, no? Bawal mag-father, no? Okay ra na kay ako man. Matod pa dire Bro Darwin. Di ba ningon man kaganina nga dili na isyu karon nga panahon ang sa Kristohanon ang pagkaon. Matod pa dire sa sulat. Kani siya nga version akong gibasa. Roma. Kuani siya Santos nga Biblia. Roma. Hubad gikan sa Latina Vulgata. Footnote lang. Footnote na din. Mateo 15. Bali explanation ni sa nagsulat si Manuel Yap, no? Monsignor. So labaw-labaw pa ni Bro Darwin, Monsignor. So matod pa dire ang makabuling sa kalag sa tao mao ang sala. Og kini nagikan sa paglapas sa sugo sa Dios. Ug ang tinubdan ning paglapas mao ang kasing-kasing sa tao. Kung ang atong pagkaon dili supak sa sugo sa Dios, kung sa iyang simbahan walay kalapasan na himo. Ug busa wala mabuling ang atong kalag. Kung ugaling ang atong pagkaon supak man sa sugo sa Dios, kung sa simbahan may kalapasan ug busa nabuling ang atong kalag sa sala. Karon ang pangutana. Ningon magug ka ganina Bro Darwin nga dili na isyu sa New Testament or Kristohanong panahon santos nga Biblia. Monsignor Yap ang naghubad gikan sa Latina Vulgata. Mateo 15 footnote. Dire? Okay. So matod man nimo ganina nga dili ni pag-criticize sa pagpatin-aw lang ni. Matod pa nimo ganina nga dili na isyu sa atong panahon karon sa New Testament Kristohanon ang pagkaon.
karon ang pangutana, nabasa naman og nadungog sa bagang duot sa katawhan nga naagyoy pagkaon nga gisgutan diha nga hinungdan nga makasupak sa sugo sa Dios unya makasala mabuling ang kalag. Pangutana, nganong wa man magkahiusa? Okay. Isa. Nganong wa man magkahiusa ang pangatarungan ni Bro Darwin og sa sulat ni hubad ni Monsignor Yap sa Santos nga Biblia. Salamat bro. Nakuha na nako Sa imong Matthew point. 15 footnote. Okay. Okay. Ah. Nasabtan na nako kay ako gibasa. So, wa niya masabti. Kay doon naman tay Lenten season, di ba? Bawal ang pagkaon og karne panon ana. Muna say context. Dili ang pagkaon og baboy. Bro, out of context to imo. Yan ang Bernie Santo ba? Bawal man ta makaog karneng baboy, di ba? Oh, muna context. Kung ang simbahan mo sugo na to nga panahon doon na tay fasting and abstinence, no? So, kung maingon ang simbahan nga mag-abstinence ta, yung kaon ka na, kasaka. Di ba? Muna punto diha. Pero dili na kaos baboy. Oh, muna nga, Brad, maaga po na mo dapig ni mo ba? Kay kung ang balaod mo ang simbahan mo na, ang simbahan mo sugo gani nga bawal ang pagkaon karong panahon na abstinence. Fasting, di ba? Kanus ama na sa Holy Week o sa Lenten season tanang Bernis, di ba? Obliged ta. O Merkulis sa Badles, Bernis Santo. Mo na context diha. Nya wa ka kahibaw. Mura pug siya eksakto. Pero wa mo jud siya kasakto, no? Mo na nga bro, si Monsignor man na, Katoliko man na, di ba? Siya mo'y naghubad ini. Bona nga, ang context ana, bona akong ibasa jud kay sakto ba ang nas iyang hunahuna? Sakto ang naa sa text, sayop ang naa siyang hunahuna. Murag padung tubigon, siya padung karlapi. Padung tubigon, padung karmin po siya. Muna wa jud na mo dapig nimo bro. O wa po na masumpaki sa akong gisulti. Okay? Kay nagpadayon man kita nag-observe nga bawal ang pagkaog karne panahon sa Merkulis sa Badles o Bernis Santo. Abstinence na og fasting. Mo na mangumpisal bitaw ta nakakaon kog karne pag Merkulis sa Badles kay mao man ni. So man gipasabot ni Monsignor Yap. Okay? Nakasabot na ka Brad? Sige na lang kay mao may mong tubag. Oh. Okay, salamat. Mo may mong tubag pero wa ko ingon niya ni uyon. Iya man tubag kay naman tayo, freedom. Sunod, ayun na lang kaon. Sunod pangutana. Okay, ayun na lang kaon kay gutom na kayo. Kanina lang last, lahi na lang ang pangutana kay murag gutom na sa padre. Kaduha ng padre nako. Sige. Okay ra Salamat Brad. Padung na jud mo Katoliko. No. Nanan man ko sa pag-serve nako sa una sa working student pa ko. Sige. Oh. Away problema. Sige lang. Kani. Na-issue man to ganina about baptism sa Masuso, no? Ato ning basahon ang inyong libro kanini ang The Sacrament of Baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Kani. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Ang word diri gingon receiving baptism. So kani bang masuso mudawat ba ni siya? Ano may ngon receiving? Makadawat ba din ni siya og kining bunyag niya? 4 basic man. Ang 4 basic dire gi-mention, believing in Christ, understanding the Apostles' Creed, kaya naman sila libro nga, kinahanglan i-understand ng Apostles' Creed. Accepting the 10 Commandments, katong gi-question ganina nga about sa 10 Commandments. Knowing the 7 sacraments and the Our Father. So pagampo na siya. So karon, ang question niya ni makahimo ba des pagdawat ang masuso ani kay receiving baptism man kinahanglan 4 basic. Makahimo ba or dili? Okay, nindot kay pangutana. Wa ni tiwasa. Buguya jud mo brother, no? Mo nang gitawag sa kita kabasa ka ni. What is the difference between infant and adult baptism? So sa mga infant magwalide ka didto. Referring sa adult. Example, mabalik ka karon. Mo nang gaan ka og mo profess sa faith, mo na believing in Christ, profession of faith. Kaduha, understanding the Apostles' Creed. Mo nang gaan ka catechism. Referring to adult baptism. Mo nang para nis dagko. Sa kagmay di na ka magwali dito.
Ang imong walihan katong mga maninoy, mga maninay, mga ginikanan. Okay? Wa po di mo dapig di mo. Sige lang. Pero ako man eh. Okay. May nagbasa-basa na sila katekism, no? Inya, Okay. kuwang lang na sila comprehension gamay ba, no? Kaya mabasa na, dapig din na to da. What tiwasa? Naras, unahan jod, no? What is the difference between infant and adult baptism? Infant, mga bata. So, di na ni mawalihan tong bata, mo kagbuang. Pato'y buot. O, naglisod ganito sabot tong usa nga di na to infant, adult na to. Muna nga bro, nindot kayo nga inyong basahon ang tibuok nga kuan nya. Akong advice ninyo, dugangi ang comprehension kay mas masamot pagkabugat ang atong pagtuon sa kamatuoran. Okay bro? Okay pa mo pangutana? Wala yung mangutana? Pero ningon man si Kutob 7:30 lang ta. si Ryan God nga Sige. limit Basta na pa yung mangutana. kay gutom na no. Salamat kay Brad. Napapay sila ka, Audrey. Salamat. Napapay sila ka. Salamat bro. Salamat, Pilson. Bro. Salamat kay bro. Napay mo utana? Napay lain? Ya, salamat kay Sa may utana diya. Ay, na pagkaon kay gutom na. Nagdaan. Lain mo utana din repita. Kutob 7:30. Are this Leo? Wala to? Speakers ka side. Or na-hadlock lang gud mo uban. May So, tayo hadlock mo eh. ingon na ni kalig-on. Butas, padre. Ingon na ni kalig-on ang simbang Katoliko. Ngano man 1,000 ang edad sa simbang Katoliko 1,991. Pila edad sa to simbahan? Ang Seventh-day Adventist 18th century pa. Ito pa nga 200 years old pa. Muna nga ayaw ninyo ibaylo ang simbahang Katoliko sa simbahan nga tinukod lang magtao. Amen. Karon daghan na kay namalik makaigsunan mo nang naghimo tag Grand Bible Rally. Okay? Pero kato mga pastor ay siya mo panguli kay mga unta, no? Kay maghinungitay tag baboy yun niya. So wala mo ipangutana? Ha? Manguli na ta? God is good all the time. Atong pakpakan ng atong Paris priest na to, Father Chumari Pulo, nga nakiguban na to karon. Nya atong isong pari din sa Diocese of ato papaminawon din atong butang pari. Kay napagaw ra ba ni? No? Gigin ka ni nag-concert, no? Ato paminawan tong gaas masipang pakpak atong Paris priest. Sige. Si Padre ko no napagaw pag-ayo, no, lisod siya sulti. Sige. Maminaw lang ko siyang isulti. No. Sa may isulti. Nalipay ba mo kuno mo? Nagmahay, nalipay. Oh. Gusto ba mo nga himuon ni na to kanunay? 3 times a year. Oh, lula oh, perting kising-kising lula oh, nagdapat yung tubig. Nahuman naman tag istorya baboy sa bersikulo. Nahuman naman kuno tag storya sa baboy sa mga tekstos Biblia. Ato na ning kanon. Amen. Okay. Invited ang tanang mga bisita nato dito sa Ate Gigi Fajardo sa Panimahaw. Panihapon, no? Gigutom na dyan ng parian na no? Sa panihapon na to, unya invited ang mga igsuon na to nga sa Baristay sa Paulia kay baktin to nga litson atong giihaw. Hindi pa to baboy. O pasalamat si Padre sa mga kapulisan nga daghan kay sila nasa to palibot atong gaan sila sa masipang pakpak nga linaw kayo ang atong nyawa pun magulan no. Salamat kayo
mga igsuon natong mga kapulisan. O pasalamat ta sa atong mayor, si Mayor Junjun Suarez sa pagtugot nato nga magkayusa ta karon og si Vice Mayor naning ko dito, no? Si Shuni Ibanez. Atong gaas pa si pangpakpak og na mga kagawad diri, salamat kayo. Og sa tanang mga parish officials na to, PPC, kagawad Luloy, siya nag-prepare diri sa atong lugar. Salamat kayo atong gaas pa si pangpakpak. Og sa tanang mga religious organization nga naa dinhi atong gaas masipang pakpak. Og salamat sa team ko no nga niya dinhi karon sa Catholic Faith Defenders, Brad Kaloy Ambuyabor, og sa atong mga safety officials nga nakig-uban nanto karong gabi una. Amen. O nya to mga technician diri sa kilid nga labay ning atong live karon tibuok kalibutan. Amen. Oh, mag-blessing ko sa inyo mga religious items ha. Announcement no atong mga sacramentals, hawiri lang ninyo. Kay basi og ginaghuman yo gud, mawa na ha. Hawiri lang. Unya paminaw lang sa instruction ni Padre. Sa katong wa pay sacramental, ha? Katon yung mga tubig, asin, olive oil. I hope Oban nakibaw pa. na mo saan ba gamit ha. Basig. Yan, follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato kay daghan mo makatunan. Sige. Una na bless ang inyong asin. Ang unang nigamit sa asin si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Kiluwas niya ang katawan sa Diyos using holy salt, tikan sa poison. Okay? Ato i-bless una ang inyong ang salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, with thou purified salt, with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Tanan ninyong salt, it should be rock salt, dili iodized. Tanan yung salt is holy and exercise salt. During exorcism, mga igsuon, awa man ako mahisguti ang mga gipangyawaan, no? During exorcism, kanang holy salt ito na bless, init kay na nila, no? Kung nasayod lang mo, no? So every week, doon ako i-exercise na po kabuok every week. Ang usa ka atong miaging simana, mura siya og gymnast. Ang iyang unas ubos, ang iyang tiil na po sa ubos. Murag si Carlo Yulo. Unya padung namulutaw ang iyang lawas, no? Satan is real. Unang kung nalantay tayo maka-explain ninyo about ini, nindot kaayo. So sunod lang po, di pa man katapusan sa mga adlaw. May bukas pa. Oh, may bukas pa man. No? So karon ato isunod og bless ang inyong tubig, iabli lang yung tubig. You creature of God, water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water,
hearkens your prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let sans homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin yung gamayng salt ang inyong tubig. Gamay lang. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infections cease, venomous terror driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong tubig holy and exorcised. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.